Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 77. Lumang Tipan, Deuteronomy 6, Deuteronomy 7, Deuteronomy 8. Ngayon ito ang mga utos, mga batas, at mga panuntunan na iniutos sa akin ni Yahweh na inyong Diyos para ituro sa inyo, para sundin ninyo ang mga ito sa lupain na inyong pupuntahan sa Jordan para angkinin, para maparangalan ninyo si Yahweh na inyong Diyos, para sundin ang lahat ng kanyang mga batas at mga utos na ipinapagawa ko sa inyo, kayo, inyong mga anak na lalaki, at anak na lalaki ng inyong mga anak, sa lahat ng mga araw ng inyong mga buhay, para ang inyong mga araw ay hamaba. Kaya, makinig sa mga ito, Israel, at sundin, para makabuti ito sa inyo, para kayo ay labis na dumami, sa lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot, gaya ng ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ama, na gagawin sa inyo. Makinig kayo, Israel, si Yahweh na ating Diyos ay iisa. Mahalin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ng inyong buong puso, ng inyong buong kaluluwa, at sa buo ninyong kalakasan. Ang mga salita na aking iniutos sa inyo ngayon ay nasa inyong puso, at matyaga ninyong ituturo ang mga ito sa inyong mga anak, pag-uusapan ninyo ang mga ito kung kayo ay nakaupo sa inyong bahay, kapag naglalakad kayo sa daan, kapag kayo ay nakahiga, at kapag kayo ay babangon. Atalin ninyo ang mga ito bilang isang palatandaan sa inyong kamay, at magsisilbi ang mga ito bilang gasa sa pagitan ng inyong mga mata. Isusulat ninyo ang mga ito sa mga haligi ng pintuan ng inyong bahay at sa inyong mga tarangkahan. Kapag dadalhin kayo ni Yahweh na inyong Diyos doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ama, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, ibibigay niya sa inyo, ang malawak at ang mga napakagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. At mga bahay na puno sa lahat ng uri ng mabubuting mga bagay na hindi mo ginawa, mga balon na hindi ninyo hinukay, at mga ubasan at kahoy ng mga olibo na hindi ninyo itinanim, makakakain kayo at masisiyahan, pagkatapos mag-ingat para hindi ninyo malimutan si Yahweh, na siyang nagdala sa inyo palabas sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. Pararangalan ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sasambahin ninyo siya, at manganggako kayo ayon sa kanyang pangalan. Hindi kayo susunod sa ibang mga Diyos, ang mga Diyos ng mga taong nakapaligid sa inyo, dahil si Yahweh na nasa kalagitnaan ninyo ay isang mapanibughuing Diyos, baka ang galit ni Yahweh na inyong Diyos ay magpaninggas laban sa inyo at wasakin kayo mula sa ibabaw ng mundo. Huwag ninyong subukin si Yahweh na inyong Diyos kagaya ng pagsubok ninyo sa kanya sa masa. Matyaga ninyong susundin ang mga utos ni Yahweh na inyong Diyos, kanyang mataimtim na mga utos, at kanyang mga batas, na kanyang iniutos sa inyo. Gagawin ninyo kung ano ang tama at mabuti sa paningin ni Yahweh, para makabuti ito sa inyo, para inyong mapasok at angkinin ang mabuting lupain na ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ama. Palayasin ang lahat ng inyong mga kaaway na nasa inyong harapan, gaya ng sinabi ni Yahweh. Kung tatanungin kayo ng inyong mga anak pagdating ng panahon, sa pagsasabing, anong ibig sabihin sa mga bagay na ito, ang tipan ng mga kautusan, ang mga batas, at ang ibang mga kautusan na iniutos ni Yahweh na ating Diyos. Pagkatapos sasabihin ninyo sa inyong mga anak, kami ay naging mga alipin ng Paraon sa Ehipto. Dinala kami ni Yahweh palabas sa Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at nagpakita siya ng mga tanda at kamanghamanghang bagay, dakila at malubha, sa Ehipto, kay Paraon, at sa kanyang buong sambahayan, sa harap ng ating mga mata, at dinala niya tayo palabas mula roon, para madala niya tayo sa loob, para ibigay sa atin ang lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ama. Inutusan tayo ni Yahweh na palaging sundin ang lahat ng mga batas na ito, na matakot sa Kanya na ating Diyos para sa ating kabutihan, para mapanatili niya tayong buhay, tulad ngayon. Kung ating susundin ang lahat ng mga utos na ito sa harapan ni Yahweh na ating Diyos, ayon sa mga iniutos sa atin, ito ay magiging katwiran natin. Kapag dinala kayo ni Yahweh na inyong Diyos sa lupain na inyong pupuntahan para angkinin at paalisan ang maraming mga bansa sa inyong harapan, ang mga anak ni Heth, ang mga Gergesea, ang mga Amoaryo, ang mga Kinaneo, ang mga Perizeo,
ang mga Hevo at ang mga Jebuso 7 bansang lalong malaki at malalakas kaysa sa inyo, at kapag bibigyan kayo ni Yahweh na inyong Diyos ng katagumpayan sa kanila kapag nakita ninyo sila sa digmaan, dapat ninyo silang salakayin, pagkatapos dapat ganap ninyo sila wasakin. Hindi kayo gagawa ng tipan sa kanila, ni magpakita ng awa sa kanila. Ninaisin ninyo na makipag-ayos ng kasal sa kanila, hindi ninyo ibibigay ang inyong mga anak na mga babae sa kanilang mga anak na lalaki, at hindi ninyo kukunin ang kanilang mga anak na babae para sa inyong mga anak na lalaki. Dahil ilalayo nila ang inyong mga anak na lalaki mula sa pagsunod sa akin, para sambahin nila ang ibang mga Diyos. Kaya ang galit ni Yahweh ay magsisiklab laban sa inyo at wawasakin niya kayo agad. Ganito kayo makikipagkasundo sa kanila, sisirain ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang sagradong poste ng pira-piraso, ibagsak ang kanilang mga posteng asera at sunugin ang kanilang hinulmang mga Diyos-Diyosan. Dahil kayo ang isang bansa na hiniwalay ni Yahweh na inyong Diyos. Pinili niya kayo para maging isang lahi para sa Kanya para angkinin, higit pa sa lahat na mukha ng ibabaw ng lupa. Hindi itinakda ni Yahweh ang pagmamahal niya sa inyo o pinili niya kayo dahil mas marami ang bilang ninyo kaysa sino man sa mga tao dahil kayo ang pinakakonti sa lahat, pero dahil minamahal niya kayo at ninais niya na manatili ang pangako niya sa inyong mga ama. Ito ang dahilan kung bakit si Yahweh ay inilabas kayo sa isang makapangyarihang kamay at itinubos kayo palabas sa bahay ng pagkakaalipin, mula sa kamay ng Paraon, hari ng Ehipto. Kaya kilalanin si Yahweh na inyong Diyos, siya ay Diyos, ang tapat na Diyos, na nagpapanatili ng mga tipan at katapatan sa 1,000 salinlahi sa mga nagmamahal sa Kanya at nagpapanatili ng Kanyang mga utos, pero pagbabayaran silang mga nagagalit sa Kanya sa kanilang harapan, para wasakin sila, hindi siya magiging maawain sa sino mang galit sa Kanya, gagantihan niya sila sa harapan niya. Kaya susundin ninyo ang kanyang mga utos, ang mga batas, at ang mga kautusan na inuutos ko sa inyo sa araw na ito, para gawin ninyo ang mga ito. Kung pakikinggan ninyo mga kautosang ito at susundin at gawin ang mga ito, pananatilihin ni Yahweh na inyong Diyos ang kanyang tipan sa inyo at ang katapatan na ipinangako niya sa inyong mga ama. Mamahalin, pagpapalain, at pararamihin niya kayo, pagpapalain niya rin ang bunga ng inyong mga katawan at bunga ng inyong lupain, inyong butil, inyong bagong alak, at ang inyong langis, ang pagpaparami ng inyong mga baka at ang inyong mga batang kawan, sa lupain na ipinangako niya sa inyong mga ama na ibibigay niya sa inyo. Pagpapalain kayo ng higit pa sa lahat ng ibang mga tao, wala isa mang lalaki na walang anak o isang baog na babae sa inyo o sa inyong mga hayop. Tatanggalin ni Yahweh ang lahat ng sakit, walang masasamang mga sakit na mula sa Ehipto ang may lalagay niya sa inyo, pero ilalagay niya ito sa kanila na galit sa inyo. Uubusin ninyo ang lahat ng mga lahi na binigay ni Yahweh na inyong Diyos na mapagtagumpayan, at sa inyong mata hindi ninyo sila kakaawaan. At hindi ninyo sasambahin ang kanilang mga Diyos, dahil iyon ay magiging isang bitag sa inyo. Kung sasabihin ninyo sa inyong puso, itong mga bansa ay mas marami kaysa sa akin, papaano ko sila maaaring tatalunin, huwag kayong matakot sa kanila, alalahanin ninyo sa inyong isipan kung ano ang ginawa ni Yahweh na inyong Diyos kay Paraon at sa buong Ehipto, ang mga matinding paghihirap na nakita ng inyong mga mata, ang mga palatandaan, ang mga kababalaghan, ang kamay na makapangyarihan, at ang pagpapakita ng kapangyarihan sa pamamagitan ni Yahweh sa pamamagitan ng pagpapalabas sa inyo. Gagawin ulit ni Yahweh na inyong Diyos sa lahat ng mga taong kinakatakutan ninyo. Bukod pa dito, si Yahweh na inyong Diyos ay magpapadala ng putakti sa kanila hanggang sa sino mang maywan at kung sino sa kanila ang nagtatago ay masasawi mula sa inyong presensya. Huwag ninyo silang katakutan sapagkat si Yahweh ay kasama ninyo, isang dakila at kinakatakutang Diyos. Si Yahweh na inyong Diyos ay aalisin ang mga bansa sa harapan ninyo ng unti-unti. Hindi ninyo matatalo silang lahat ng mabilisan, o ang mga mabangis na mga hayop na lalong darami sa palibot ninyo. Pero si Yahweh na inyong Diyos ay bibigyan kayo ng katagumpayan kapag nakita ninyo sila sa labanan, labis niya sila lilinlangin hanggang sila ay mawasak.
Ilalagay niya ang kanilang mga hari sa ilalim ng inyong kapangyarihan, at buburahin ang kanilang pangalan mula sa ilalim ng langit. Walang sino man ang maaaring tumayo sa harapan ninyo, hanggang sa mawasak ninyo sila. Susunugin ninyo ang mga inukit na hugis ng kanilang Diyos, huwag ninyong naisin ang pilak o ginto na nakabalot dito na gusto ninyong makuha para sa inyong sarili, at mabibitag kayo sa pamamagitan nito, dahil kamuhi-muhi ito kay Yahweh na inyong Diyos. Wala kayong dadalhin na anumang nakakasuklam na bagay sa loob ng inyong bahay at simyo lang sambahin ito. Tiyak na kamumuhian at kasusuklaman ninyo ito, dahil ito ay inihiwalay para wasakin. Dapat ninyong sundin ang lahat ng mga utos na ibibigay ko sa inyo ngayon, para mabuhay kayo at lumago, at pasukin at ariin ang lupain na ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ama. Isa sa isip ninyo ang lahat ng mga kaparaanan ni Yahweh na inyong Diyos na nagdala sa inyo ng 40 taon sa ilang, para kayo ay ibaba niya, para subukin niya kayo para malaman kung ano ang nasa inyong puso, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Ibinaba niya kayo, at ginutom, at pinakain kayo ng mana, na hindi ninyo alam kung ano, ni ng inyong mga ninuno, ni ng inyong mga ama. Ginawa niya ang mga iyon para malaman ninyo na ang mga tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kung hindi, ito ay sa pamamagitan ng bawat salita na nagmumula sa bibig ni Yahweh kaya nabubuhay ang mga tao. Ang inyong kasuutan ay hindi naluluma sa inyo, at hindi namaga ang inyong mga paa sa loob ng 40 taong iyon. Pag-isipan ninyo sa inyong puso, kung paano, bilang isang amang tinutuwid ang kanyang anak, kaya tinutuwid kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Susundin ninyo ang mga utos ni Yahweh na inyong Diyos, para kayo ay lumakad sa kanyang mga pamamaraan at parangalan siya. Dahil dadalhin kayo ni Yahweh na inyong Diyos sa mabuting lupain, isang lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal at mga talon, na umaagos sa mga lambak at sa mga burol, isang lupain ng trigo at sebada, ng mga puno ng ubas, mga puno ng igos, at mga granada, isang lupain ng mga punong olibo at pulot. Ito ay isang lupain kung saan makakakain kayo ng tinapay ng hindi nagkukulang, at kung saan walang magkukulang sa inyo, isang lupain na ang mga bato ay gawa sa bakal, at mula sa kanyang mga burol maaari kayong makahukay ng tanso. Makakakain kayo at mabubusog, at pagpapalain ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa mabuting lupain na ibinigay niya sa inyo. Maging maingat na hindi ninyo makalimutan si Yahweh na inyong Diyos, at para hindi ninyo ipagwalang bahala ang kanyang mga utos, at kanyang mga alituntunin, at kanyang mga batas na aking iniutos sa inyo ngayon. Para hindi ito mangyari na, kapag kumain kayo at mabusog, at kapag magtatayo kayo ng maayos na mga bahay at manirahan dito, at kapag dumami ang inyong mga alagang hayop at mga kawan, at kapag dumami na ang inyong pilak at ginto, at kapag ang lahat ng nasa inyo ay dumami, na pagkatapos ang inyong puso ay maaaring magmataas, at maaari ninyong makalimutan si Yahweh na inyong Diyos, na nagpalabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa tahanan ng pagkakaalipin. Maaaring makalimutan ninyo siya na pumatnubay sa inyo sa malaki at kakilakilabot na ilang, kung saan may nag-aapoy na mga ahas at mga alakdan, at sa uhaw na lupa na walang tubig, si Yahweh, na nagpalabas ng tubig sa batong pingkian para sa inyo. Si Yahweh, na nagpakain sa inyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng inyong mga ninuno, para kayo ay ibaba niya, at para kayo ay subukin niya, para gawan kayo ng kabutihan hanggang katapusan, kung hindi, maaari ninyong sabihin sa inyong puso, na sa aking kapangyarihan at sa lakas ng aking kamay natamo ko ang lahat ng kayamanang ito. Pero isaisip ninyo si Yahweh na inyong Diyos, dahil siya ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan para makakuha ng kayamanan, para maitatag ang kanyang tipan na kanyang pinanggako sa inyong mga ama, gaya sa araw na ito. Ito ay mangyayari na, kung inyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos at sumunod sa ibang mga Diyos, sambahin sila, at gagalangin sila, patutunayan ko laban sa inyo ngayon na kayo'y tunay na mapupuksa. Tulad ng mga bansa na pinuksa ni Yahweh sa harapan ninyo, kaya maghihirap kayo, dahil hindi ninyo ninais makinig sa boses ni Yahweh na inyong Diyos. Bagong tipan.
Luke 33 minuto pasado alas 11:54. Wala kahit sino na matapos sindihan ng ilawan ay ilalagay ito sa madilim na silid o sa ilalim ng basket, kung hindi ay sa patungan ng ilawan para magkaroon ng ilaw ang pumapasok. Ang iyong mata ay ilawan ng iyong katawan. Kapag ang iyong mata ay malinaw, ang buong katawan ay napupuno ng liwanag. Ngunit kung ang iyong mata ay malabo, ang iyong buong katawan ay puno ng kadiliman. Sa makatuwid kayo ay mag-ingat na ang liwanag na nasa inyo ay hindi kadiliman. Kung ganoon nga, na ang iyong buong katawan ay puno ng liwanag, na walang bahagi nito na nasa kadiliman, ang iyong buong katawan ay magiging tulad ng ilawan na kumikinang ang liwanag sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, isang pariso ang humiling sa kanya na kumain kasama niya sa kanyang bahay, kung kaya pumasok si Jesus at sumandal. At ang pariso ay nagulat dahil hindi muna siya naghugas bago ang hapunan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Kayong mga pariso, nililinis ninyo ang labas ng mga tasa at mga mangkok, ngunit ang inyong loob ay puno ng kasakiman at kasamaan. Kayong mga walang saysay na tao, hindi ba ang gumawa ng labas ay siya ring gumawa ng loob? Ibigay ninyo sa mga mahihirap ang nasa loob at ang lahat ng bagay ay magiging malinis para sa inyo. Sa aba ninyong mga pariso, sapagkat ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena at ruda at ang bawat ibang halaman sa hardin ngunit pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Kinakailangan na kumilos ng may katarungan at may pagmamahal sa Diyos na hindi rin pinababayaan na gawin ang ibang mga bagay. Sa aba ninyong mga pariso, sapagkat gustong-gusto ninyo ang mga upuan sa unahan sa mga sinagoga at mga magalang na pagbati sa mga pamilihan. Sa aba ninyo sapagkat kayo ay katulad ng libingan na walang marka na nilalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. At isang tagapagturo ng mga kautusan ng Hudyo ang sumagot sa kanya at nagsabi, "Guro, ang sinabi mo ay isang insulto rin sa amin." Sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga tagapagturo ng kautusan. Sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mga pasanin na mahirap dalhin ngunit hindi man lang ninyo hinahawakan ang mga pasanin na iyon sa isa sa inyong sariling mga daliri. Sa aba ninyo, sapagkat nagtatayo kayo ng mga bantayog para sa libingan ng mga propeta subalit ang inyong mga ninuno ang pumatay sa kanila. Kaya kayo ay mga saksi at nagpahintulot sa ginawa ng inyong mga ninuno dahil tunay nga na pinatay nila ang mga propeta na siyang pinatayuan ninyo ng mga bantayog. Sa kadahilanan ding ito, sinabi ng karunungan ng Diyos, ako ay magpapadala sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at uusigin nila at papatayin ang iba sa kanila. Kung gayon ang salinlahi na ito ang may pananagutan sa lahat ng dugo ng mga propeta na damanak mula sa simula ng mundo. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias, na pinatay sa pagitan ng altar at santuaryo. O, sinasabi ko sa inyo, ang salinlahi na ito ang may pananagutan. Sa aba ninyong mga tagapagturo ng mga kautusan ng Hudyo sapagkat kinuha ninyo ang susi ng kaalaman, kayo mismo ay hindi pumapasok at hinahadlangan ninyo ang mga pumapasok. Pagkatapos umalis ni Jesus doon, ang mga eskriba at ang mga pariso ay tutol sa kanya at nakipagtalo sa kanya tungkol sa maraming bagay, sinusubukan siyang hulihin sa kanyang mga salita. Mga awit, Psalm 42 is the 1-6. Gaya ng USA na hinihingal at nananabik para sa tubig na umaagos, gayon ang pagkauhaw ko para sa iyo, O Diyos. Nauuhaw ako para sa Diyos na buhay, kailan kaya ako makapupunta at makahaharap sa Diyos? Ang mga luha ko ang naging pagkain ko araw at gabi, habang ang mga kaaway ko ay laging nagsasabi sa akin, nasaan ang Diyos mo? Inaalala ko ang mga bagay na ito habang binubuhos ko ang aking kaluluwa, kung paano ako pumunta kasama ang napakaraming tao at pangunahan sila patungo sa tahanan ng Diyos na may tinig ng kagalakan at pagpupuri, ang napakaraming tao na nagdiriwang ng kapistahan. Bakit kayo muyukod, aking kaluluwa, at bakit ka nababalisa sa aking kalooban?
Umasa ka sa Diyos dahil pupurihin ko siya sa tulong ng kanyang presensya. Diyos ko, ang aking kaluluwa ay yumuyukod sa aking kalooban, kaya inaalala kita mula sa lupain ng Jordan, mula sa tatlong tuktok ng bundok ng Hermon, at mula sa burol ng Mizar. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo, sabik sa iyong presensya tulad ng USA na uhaw sa tubig. Habang kami ay nagmumuni-muni sa mga utos sa Deuteronomio, ipaalala mo sa amin na ibigin ka ng buong puso, kaluluwa, at lakas, at ipasa ang iyong mga katotohanan sa susunod na henerasyon. Sa Lukas, tulungan mo kaming hayaang magningning ang aming liwanag, na maging gabay sa landas ng iba, habang kami ay nagsisikap na maging daluyan ng iyong biyaya. Naway ang pananabik na ipinahayag sa awit 42 ay magbigay liwanag sa amin ng mas malalim na pagnanais na makipag-ugnayan sa iyo, na gumagabay sa aming mga puso sa bawat pangyayari. Hayaan mo, Panginoon, na manahan ang iyong kapayapaan sa amin. Amen.